You deserve all the praises, oh God. You deserve our praises, Lord. And I will praise you with all of my life. Come on, open your mouth. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. Yes, Lord. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. Come on. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. It's in you. Tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Minsan pa, for the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Minsan pa, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, oh Most High. For the Lord is my tower. The Lord is my tower. Woo! And He gives me the power. Thank you, Lord. To tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. Hallelujah! We praise you, Lord. We praise you, God. Hallelujah. We declare your goodness, Lord, in our lives, Panginoon. Thank you, Lord. There is no power, Panginoon, ang kaaway, Panginoon. And today, Lord, we will praise you, Lord, with all of our life, with all of our strength, with all of our soul, Panginoon. We give you the highest praise. We give you the highest worship. Hallelujah. Come and move in this place, Panginoon. Continue, Lord, to teach us. Continue, Lord, to guide us, Panginoon. Hallelujah. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadows, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause
breath, Lord. Hallelujah. You deserve our hallelujahs. You deserve all our praises. We will give you praise. You are great. You are great, Lord. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath
magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Sabi nga po ay handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Alam po ninyo ay nasa series po tayo ng pinag-uusapan natin patungkol po sa servanthood. Yung pagiging lingkod, tagapaglingkod, tagasunod ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po, ang tanong ko muli, handa na ba tayo? Amen. Alam po ninyo ay sinasabi po tayong nasa last part ng ating series na pinag-uusapan. Pero para sa akin po ay para bang hindi pa. Sapagkat marami pa po tayong dapat na pag-usapan, pag-aralan, upang ang ating pamumuhay espiritual ay patuloy po nating maisahanda, maihanda. Amen. Hallelujah. So, sabi ko nga po ay nasa topic po tayo ng servanthood, pinag-uusapan natin at unang napag-aralan natin ay naibahagi sa atin ni Pastor Andy ang sinasabing puso ng mga lingkod. O di kaya yung puso ng tagapaglingkod. And then, kay Pastor Kim naman, ay naibahagi niya yung sinasabing attitude and then characteristic of a servant. And then, kay Pastor Sunny, ay nandun yung sinasabing model of a servant. Sino po ba ang modelo natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Hallelujah. Mas maganda na meron tayong tinitingnan, meron tayong, meron tayong sinusundan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Subalit, baka sabihin po natin yung ina-idol natin ay kakaiba sa dapat nating karapat-dapat na iduluhin o di kaya sundin o di kaya paglingkuran. Wala po tayong ibang idolo. Wala tayong ibang sinasabing good example sa paglilingkod sa ating Panginoon, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. At para bang nasa kalagitnaan na ako. Hallelujah. So, sa umaga pong ito ay last part po ng ating pag-uusapan ay yun pong sinasabing, ito po yung pinaka-exciting. Exciting na mga mangyayari, hindi kaya kaganapan sa isang buhay ng Kristiyano. So, sa umaga pong ito ay, kung meron po kayong banal na kasulatan, habang tayo po ay nasa panahon ng sinasabi nga na kinakailangan na paghahanda ng ating pamumuhay espiritual sapagkat ito po yung nais ng Diyos. No? Dito po ay makikita po natin dito kung ano po talaga yung dapat nating makita sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Colossus. No? Colossus chapter 3, verse 23 and 24. Ang sabi po dito ay ganito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. And 24, ang sabi po dito ay ganito, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang Diyos po ang siya magpala ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito, sapagkat malayang-malaya kami Panginoon na makinig at pag-aralan ang iyong mga salita. Bilang tagasunod mo, Panginoon, hayaan mo po na ang iyong salita, Panginoon, ang siyang maging huwaran ng aming buhay upang kami, Panginoon, ay patuloy na maging kaaya-aya, katanggap-tanggap, Panginoon, sa mga inilaan mong gantimpala sa bawat isa sa amin.
Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Hayaan mo na buksan ang aming mga puso't kaisipan na katuon dyan sa iyo. Habang kami, Panginoon, nag-aaral at nakikinig na iyong mga salita. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito at kayo ang siyang patuloy na manguna sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ang siyang sumakop sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Muli po, tatanungin ko kayo. Handa na ba tayo? Dito po sa ating pinag-aaralan, nabanggit dito na mirong nakalaan o di kaya'y mirong gantimpala sa bawat isa sa atin. So ang topic po natin ngayon pag-aaralan ay yung pong sinasabing reward o being a servant. No? Yung gantimpala ng isang tagapaglingkod at tagasunod. Wala po tayong ibang makikita dito kundi ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ang pagsunod natin sa ating Panginoon. So meron lamang po akong mga tatlong bagay na makikita po natin dito na pag-aaralan po natin upang doon natin makita at doon natin matingnan ang ating sarili, ito ba ay aking ginagawa? Ito ba ay aking ipinamumuhay? Ito ba ay aking isinasagawa upang ang Diyos sa buhay ko ay mabigyan siya ng kapurihan at kaluwalhatian? So ano po yung una? So makikita po natin dito ay una po, So yun po yung tatlo, ano? Dito po natin titingnan yung ating mga pag-aaralan, pag-uusapan. Una po dito ay serving heartily for the Lord. And then number 2, serving with perseverance despite of trials. And number 3, faithful service and good work. Hallelujah. So yun po, hayaan po natin na sa mga bagay na ito ay makita po natin, no? Na ang salita ng Diyos ang siyang maging batayan natin, na ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng kalakasan. Amen? Alam po ninyo, so, yun po yung sinasabi na meron tayong mga reward. No? Naalala ko, minsan napapansin ko sa ibang mga ahensya ay mayroong mga tinatawag na pagdating doon sa occasion na yon o sa gawaing yon, minsan yun ang nagbibigay ng excitement sa lahat ng mga tao. Yun po yun yung sinasabing tawag doon ay awarding ceremony. No? Pagka yung meron ng mga awarding ceremony, yun, tuwan-tuwa na ang mga tao, di kaya naman yung mga taong talagang pinagpala na sinasabing na magkakaroon ng relocation. No, yun, di ba? Yung minsan i-relocate sila ng kanilang mga tahanan at i-grant sa kanila yung kanilang i-grant sa kanila yung mga bahay o di kaya yung mga title ng kanilang pagtitira ng kanilang lupa na pagtitirahan. So minsan, di ba makikita natin yung sinasabing mga excitement, tuwang-tuwa. Di ba? Kasi sino man naman, halimbawa ako na walang bahay. Kung ako'y pagkakalooban, sinong hindi matutuwa? Kung ako na walang bahay, kung pagbibigyan ng libre, di ba, siyempre tuwang-tuwa ako at punong-puno ng kaligayahan. Amen? Subalit, nais ko pong ipaalala sa bawat isa sa inyo, ang mga bagay na yon ay may hangganan. Ang mga bagay na yon na minsan na nakikita nating ini-award sa atin dito sa lupang ito, ay mayroong hangganan, mayroong katapusan. Subalit ang ating pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay yung pangwalang hanggan, nakalalagyan, na regalo, na gantimpala sa bawat isa sa atin. At minsan mababanggit po natin dito, lalo na po sa last part ng ating pag-aaralan, ay mapag-aaralan natin dito yung about sinasabing pagbabalik ng ating Panginoon. No? Kaya tingnan po natin, baybayin po natin, isa-isahin natin kung ito nga bang mga bagay na ito ay bilang servant, bilang tagapaglingkod ng Panginoon ay naisa sa katuparan natin, naisa sa gawa natin. So,
dako po tayo doon sa number 1 na ating pong pinag-aaralan, yung pong serving heartily for the Lord. Yung pong tayo ay naglilingkod ng buong puso, yung walang pag-aalinlangan, walang ano pa mang mga hadlang, kundi talagang buong puso tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Alam po ninyo, mayroong mga Bible character, siguro mababanggit ko dito, na dahil po sa pagsunod, sila ay binigyan ng gantimpala. No? Isa po dito si Abraham, na Bible character, ay dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Ano ang iginawad sa kanya? Dati ang kanyang pangalan ay Abram, and then dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, ginawang Abraham ang kanyang pangalan. At bukod pa doon, dahil sa kanyang pagsusunod, ginampilaan siya ng Panginoon o ng Diyos na siya ay maging ama ng many nation. No? Ginawa siya, no? Ng ama. So kung hahanapin po natin yun sa banal na kasulatan, yun po ay masusumpungan po sa aklat ng Genesis chapter 17 and then verse 4 and verse 5. So yun po, noon po makikita natin kung paano si Abraham ay ginawa na ng gantimpala dahil sa kanyang pasunod, dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. So tayo po bilang mga anak ng Diyos ay kinakailangan na aasamin natin sa buhay natin yung pagsunod ng buong puso. Sapagkat dito nagmumula ang ating mga bagay na dapat na maisakatuparan, maipakita natin sa ating Panginoon. Kaya po makikita natin po sa Colossus chapter 3, ay yun po yung sinasabi, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso. Na parang hindi kayo naglilingkod sa tao, kundi kayo naglilingkod sa Panginoon. Tayo ay sumusunod sa Diyos. Ang pinaglilingkuran po natin dito ay hindi tao, ang pinaglilingkuran po natin dito ay hindi kung sino man, kundi ang pinaglilingkuran ng bawat isa sa atin na nandirito sa lugar na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos ng buong buo, ang ating puso, buong katapatan ay naroroon, makikita natin ang kasiyahan. Kaya sabi po dito sa 24, sabi niya, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Tingnan po natin, alalahanin yung pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para sa inyo. Mga magulang at mga kapatid, mayroon pong nakalaan sa atin. Gantimpala ang Panginoon. Ang bawat isa sa atin na naglilingkod sa Diyos ng buong buo, buong puso, ay may nakalaan at may nakahanda at may inihahanda ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya hindi ho natin dapat sabihin, ay, ordinary member lang naman ako, wala akong gantimpala. O di kaya ito lang naman ang aking tungkulin sa church. Siguro wala din akong gantimpala. Mga magulang at mga kapatid, tinitingnan na ng Diyos sa ating buhay kung gaano natin isinasakatuparan, kung gaano natin isinasagawa at ipinapamuhay ang salita ng Diyos upang sa buhay natin mabigyan siya ng kapurihan. Kaya bilang mga servant, bilang mga tagasunod ni Kristo, ito po yung mga bagay na dapat nating gawin sa ating buhay. No? Sino ba ang natutuwa sa umagang ito na siya ay mayroong gantimpala? At ang gantimpala pong ito ng Panginoon ay bibigay sa atin ay hindi po ito mawawala, hindi po ito yung pangwalang, hindi po ito yung mayroong katapusan o mayroong hangganan, kundi ang bagay na ito na inihahanda sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung makikita po natin sa aklat po ng Juan, ang Panginoon ay naghanda at sabi niya,
pag sa ayos na niya, ay babalik siya at babalik upang tayo ay kanyang salubungin. Kanina nabanggit ito ni Pastor, no? Ng ating paglilingkod, ng ating pagsunod sa Panginoon ay kinakailangan na bigyan natin ng pinakang mahigit na importansya sa buhay po natin. Amen? Kaya anuman ang ating kalalagayan sa buhay natin, anumang posisyon natin, anumang posisyon meron tayo, mga magulang, mga kapatid, maging buong-buo, hayaan natin na gawin natin ito na nagmumula sa ating puso na walang pag-aalinlangan, hindi yung napipilitan, hindi yung gagawin ko ito kasi ganito. Alam niyo po ninyo, sa maliit kong experience sa paglilingkod sa Panginoon, naalala ko kasi, ako noon, pagka pinangakuan ako ng nanay ko na magsimba ka lang, bukas may baon ka pag punta mo ng school. So, sa maliit kong panguunawa, ginagawa ko yun. Nagsisimba ako, umatin ako ng church kasi alam ko kinabukasan may baon ako. Pero, yung puso ko, malayo. Sinusunod ko lang, ginagawa ko lang yon kasi ang nais ko ay yung material na bagay. Hindi ko pala alam na ako ay nagkakamali doon sa aking ginagawa. Subalit, salamat sa biyaya at pagpapala ng Panginoon, isa ako na itinuwid ng Panginoon katulad ninyo. Amen? Na yung direksyon ng aking buhay, yung focus ng aking buhay ay nagkaroon ng pagbabago dahil sa biyaya at dahil sa mga salita ng Panginoon na patuloy na pinag-aaralan at isinasakatuparan. Kaya mga magulang at mga kapatid, ang mga bagay pong ito, hayaan po natin na sa buhay na, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, anuman ang ginagawa natin, sabi po ng banal na kasulatan, ito yung hamon ni Apostol Pablo doon sa mga servant na nagnanais na tumanggap ng pagpapala, ng reward o di kaya'y ng gantimpala. Sabi ni Apostol Pablo, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong buo mula sa inyong puso. Amen? Hallelujah. Amen? Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ay gagawin ko ito kasi pinagmamasan ako ni brother, gagawin ko ito kasi pinagmamasan ako ni sister. No. Ang nakatingin po sa bawat isa sa atin, ang tatang nakakaalam ng puso't isipan natin, walang iba ang ating Panginoon. Amen? Kaya ito po yung hamon sa atin. Kaya ano po ang sabi po ng mga banal, ano po ang sabi ng iba pa mga talata na nagbibigay sa atin ng babala o di kaya'y hamon. Ang sabi po sa aklat po ng Romans ay huwag tayong maging tamad. No, hindi ko na po niya nailagay, no? Sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 11, sabi niya, huwag kayong maging tamad sa paglilingkod. No? Kundi sabi niya dito, magpakasipag kayo. Hallelujah. Nagiging masipag ba tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Pinaglalaanan ba natin ang lahat-lahat ng pinakang buo ang ating paglilingkod sa ating Panginoon? And then sabi po, at iba pa pong mga talata, sabi po dito ay maglingkod kayo ng masaya ang kalooban. No? Maglingkod tayo ng masaya ang ating kalooban. Maglingkod tayo sa Panginoon ng hindi napipilitan. Maglingkod tayo sa Panginoon ng hindi pinupush. Kundi maglingkod tayo sa Panginoon ng kusang loob natin sapagkat alam natin ang pinaglilingkuran natin ay hindi tao at ang pinaglilingkuran ng bawat isa sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon na siyang nakatingin sa bawat isa sa atin. Siyang nakakaalam kung anong puso meron tayo, siyang nakakaalam kung anong merong kaisipan, desire na meron tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ang mahalaga at ang kinakailangan ay tunay na paglilingkod
sa ating Panginoon. Kaya nga po mga magulang at mga kapatid, habang tayo po ay ang sinasabi po, ang tunay na paglilingkod sa Panginoon ay nagmumula sa puso at ginagawa ito upang ang Diyos mabigyan ng kaluwalhatian sa kanyang mga ginagawa. Amen? So ulitin ko po, sabi niya, ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay ginagawa na nagmumula sa puso at hindi napipilitan sapagkat ginagawa niya ito dahil sa kanyang buhay, magkakaroon, mauntihay sa buhay, sa mga ginagawa niya, walang ibang napapapurihan, walang ibang naluluwalhati, kundi ang Panginoon. Amen? Kaya po, anuman, sabi ko, ulitin ko, anuman ang mga ginagawa natin, anuman mga katungkulan natin, no? Huwag po nating isipin na mayroon, kung sino yung dapat na sundin natin, kundi ang pinakanghigit na sundin natin, pagbigyan natin ng panahon sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon. Yes, dito meron tayong iba't ibang mga sinasabing mga dapat na gampanan. Tungkulin po, yun ang isang servant na dapat gampanan. No? Na siya ay maging kagamit-gamit, na siya ay maging instrumento, na siya ay maging isang halimbawa sa kanyang kapwa mananampalataya. Kaya mga magulang at mga kapatid, kumusta po ang paglilingkod natin sa kasalukuyan? Ginagawa ba natin ang lahat ng nararapat sa ating Panginoon? Mga kapatid, alam po natin na hindi lang ho tayo pang Sunday Christian. Amen? Hindi lamang, ulitin ko, hindi lamang tayo pang Sunday Christian. Hindi lamang tayo panglingguhang Kristiyano o di kaya'y mananampalataya. Kundi ang kinakailangan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa lahat ng programa ng ating buhay, araw-araw tayo ay kinakailangan buong-buo ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Kasi nakakalungkot, di ba? Saan ka pupunta? Sa church. And then, nung wala na pagka umuwi na sa church, makikita natin ano naman ang kaniyang buhay. So mga magulang, mga kapatid, kumusta ang paglilingkod natin sa Panginoon? Nabibigyan ba natin ng kaluguran, kaluwalhatian ang Panginoon sa ating buhay? So ito po yung mga katanungan na makikita natin dito. And then sa number 2 po, makikita po natin dito, ito po yung isa pang bagay na makikita natin na serving with perseverance despite of trials. No? Maglingkod tayo na mayroong pagtitiyaga, maglilingkod tayo na mayroong kasipagan sa kabila ng mga pagsubok. No? Sino ho dito ang pwede natin gawing Bible character? Example dahil sa kanyang paglilingkod, no? Iba si Job. Si Job isa sa nagkaroon ng matinding karamdaman sa kanyang buhay, pero nanatili siyang tapat sa paglilingkod sa Panginoon. And then si Hannah, no? Hindi po si Hannah na anak ni pastor, no? Sa Bible character, si Hannah ay dahil po sa kanyang matapat na pananalangin, siya ay ginantimpalaan ng Diyos ng isang anak. Na kung saan yung kanyang anak ay isa pa sa naging isang dakilang propeta. Yan po ay si Prophet Samuel. No? So makikita po natin yun doon sa aklat po ng 1 Samuel verse 27. Chapter 1, verse 27. So, yun po makikita natin, itong mga bagay na ito, ipinapakita lamang ng Diyos
na doon sa mga naglilingkod sa Kanya ng matapat, doon sa mga naglilingkod sa Kanya ng tapat nagmumula sa kanilang mga puso, ay may nakalaang gantimpala at hindi ho ito inaalis ng Panginoon. Bagkus ito ay binibigyan ng panahon sapagkat ang pangako ng Diyos, gagawin niya ang lahat ng kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Kaya mga magulang at mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok na ito, na minsan nararanasan natin, ang hamon po sa atin ng salita ng Panginoon ay maging tapat lamang po tayo. So kung titingnan po natin ang James chapter 1 verse 12, ang sabi po dito ay ganito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So mga magulang at mga kapatid, pagod na ba tayo? Suko na ba tayo? No? Hindi po. Bagkus, magpatuloy po tayo. Yes, iba't ibang uri ng mga trials, iba't ibang uri ng mga pagsubok ang nararanasan ng bawat isa sa atin. Subalit, kung tayo ay mananatili lamang tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, ang sabi po ng banal na kasulatan, muli gantimpala. Kaya nandito po tayo sa sinasabing instance ng reward, ng gantimpala. Mga magulang at mga kapatid, kung ang gantimpalang ito ang ating inaasam-asam, ang gantimpalang ito na ating pinagsisikapan, alam po ninyo, hindi ho tayo nagtatrabaho upang makamtan lang natin ito. No? Kundi ang ginagawa natin ay yung maging matapat lamang tayo sa ating Panginoon. Yung magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Isipin po natin, tingnan po natin ang ating sarili na mayroon palang nakalaang gantimpala sa bawat isa sa atin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Na kung titingnan natin, maaaring parang hindi tayo karapat-dapat. Hindi katanggap-tanggap na tayo ay tumanggap ng gantimpala na nila ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi tiningnan kung anong meron tayo, hindi tiningnan kung anong kalagayan natin, kundi ang tiningnan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay yung puso natin na mayroong pagtitiyaga sa kabila ng mga pagsubok na ating mga dinaranas. Na nagtatiyaga tayo sapagkat alam natin na pagka nalampasan natin ang mga bagay na ito sa buhay natin, ay magkakaroon tayo ng sinasabing gantimpala o di kaya putong na buhay. Mga magulang at mga kapatid, baka po iniisip natin, ano kaya ito? No? Sabi nga kanina, ang pinaglalaanan po natin dito, ang inaasam-asam natin dito, ay yung makapiling natin ang ating Panginoon. Amen. Handa na po tayo na makapiling natin ang ating Panginoon. No? Ako nga, sa totoo lang po, minsan, kung ako lang magdidesisyon, gusto ko na dumating ang Panginoon kasi katulad ngayon. Ano ang kaganapan ngayon sa ibang bansa? No? Tayo dito nananahimik lang pero meron palang mga kaguluhan. Meron palang mga sinasabing mga trials na mga dinaranas ang ibang mga tao. Salamat pa tayo at meron pa tayo dito ng katiwasayan. Kaya manatili lamang tayo. No?
Hayaan ho natin na patatagin natin ang ating pananampalataya, patatagin natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, patatagin natin ang ating buhay espiritual na kung saan ito ang kinakailangan ng isang Kristiyano, isang mananampalataya, na siya'y nananatili ng malakas, siya'y nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok na kanyang mga dinaranas sapagkat mayroong nakalaang gantimpala para sa kanya ang Diyos. Yun nga lang, huwag tayong susuko. Ngayon pa. Amen? Sabihin nga natin sa ating katabi, huwag kang sumuko. Amen? Hallelujah. So huwag ho tayong susuko. Amen? Huwag ho tayong susuko. Huwag tayong manglulupaypay. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan, siya po yung nakatunghay sa bawat isa sa atin. At alam ng Diyos, ang ating ninanais sa buhay ng bawat isa sa atin. So yung pangtatlo, ito po yung sinasabi ko kanina, na maaaring ito yung sinasabing pagbabalik ng Panginoon. Alam po ninyo doon sa Matthew, yun pong mga pinagkatiwalaan, yung tatlo doon na pinagkatiwalaan ay na binigyan ng gintong pera. Yung isa ay 5,000, yung isa ay 2,000, at yung isa naman ay 1,000. No? At makikita po natin dito kung paano po nila ginawa, kung paano nila isinagawa, isinakatuparan, kung paano nila iningatan yung mga salaping iyon habang ang Panginoon nila ay umalis. No? Ginawa nila yun sapagkat alam nila na ang kanilang pinaglilingkuran. Alam po ninyo kung titingnan natin dito, makikita po natin dito yung magandang relasyon ng isang tagapaglingkod sa kanyang pinaglilingkuran. Ulitin ko, doon po sa aklat po ng Matthew chapter 25, beginning verse 19 down to, makikita po natin doon yung sinasabing relasyon ng isang tagapaglingkod sa kanyang master. Pinagkatiwalaan siya, kaya ang ginawa ng dalawa, sa maikling pananalita, ang ginawa ng dalawa ay talagang pinaghiyabong nila, ginampanan nila. At anong sabi nung kanyang master nung bumalik na? Well done, good faithful servant. At ang sabi ng kanyang master, hali kayo, makisalo kayo sa kaligayahang nadadama ko. Mga magulang, mga kapatid, kumusta po ang ating ginagawa na tayo ay pinagkatiwalaan? Sabihin natin, ano kaya ang pinagkatiwala? So, ano ang meron ka sa kasalukuyan? Kinakailangan yun po ay pagyamanin mo. Kinakailangan ay yun pagyamanin mo. Kinakailangan na yun ay isakatuparan mo upang saan kung ano ang meron ka sa kasalukuyan bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano ay yung ginagawa mo, mayroong katapatan sa puso at yung ginagawa mo sa kabila ng mga pagsubok at yung ginagawa mo upang ang Diyos sa buhay mo ay patuloy na magkaroon ng kapurihan at magkaroon ka ng kaligayahan at katiwasayan at kapayapaan sa iyong puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yung the rest, ano po ang sabi doon? No? Naandun yung sinasabing pangamba, naandun yung sinasabing takot, kaya hinayaan na lamang niya na ibaon sa lupa. At pagbalik ng kanyang master, sabi niya, ito po yung ibinigay niyo sa akin. No? Kaya nung sabi ng Panginoon, kinuha niya at ibinigay doon sa binigyan ng tag 5,000. At ang sabi niya sa huli, yung meron ay yung wala ay mawawalan. At yung meron ay magkakaroon palalo. Kaya makikita po natin mga magulang, meron po talagang nakalaan ang Panginoon sa bawat isa.
Kaya po dito sa last part po makikita po natin dito sa pangatlo, kung makikita po natin dito mga magulang at mga kapatid, dito po yung pinakang makikita natin gaano tayo kahanda, gaano natin isinasagawa, gaano natin isinasakatuparan ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, at gaano natin nauunawaan ang relasyon natin at ang tungkulin natin sa Panginoon. Ang sabi po dito sa Revelation, sabi po sa pangatlo ay faithful service and good works, no? At kung bubuksan po natin ang Revelation chapter 22 and verse 12, ang sabi po dito ay, at sinabi ni Jesus, ito po ang Panginoon po ang nagsasabi, no? Hindi po 13, kundi 22. 12 po. 22:12. Sabi po dito, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mga magulang, mga kapatid, what if po, kung ang Panginoon dumating, dala-dala niya ang gantimpalang nakalaan sa bawat isa sa atin. Handa ka na bang tanggapin? Kasi sa paglilingkod po natin, sabi, dito ay kinakailangan na faithful tayo. Bukod sa tayo ay nagiging faithful, kinakailangan natin yung mabuting mga gawa, kalugod-lugod, karapat-dapat na paggawa, karapat-dapat na pamumuhay, karapat-dapat na, no? Sabi nga, yung karakter natin, no? Nabanggit po ni Pastor Kim, ano? Kailangan yung karakter natin bilang servant, bilang tagasunod, no? Ay kinakailangan karapat-dapat ang ating buhay. Karapat-dapat, katanggap-tanggap na tayo ay tumanggap. Ang sabi po ng Panginoon, so ang Panginoon na po anong sasabi dito? Makinig. No? Sabi dito, makinig. Kayo, darating na ako. Ito po yung sinasabi ko kanina na patungkol din po sa sinasabi nga second coming of Christ. No? At ito po yung the most exciting sa buhay ng isang mananampalataya na kung dumating ng Panginoon, hallelujah, tayo ay makakapiling ng Diyos. Kaya yung mga trials na nararanasan natin, yung mga trials na dumarating sa ating buhay, pagka ang Panginoon ay dumating na, ito po ay pawi na. Sapagkat nalampasan natin ang trials na yon, and then dinala tayo ng Panginoon dito sa buhay nito na tayo ay nanatiling tapat. Amen? Kaya po mga magulang at mga kapatid, kung tayo po ay mananatili at ginagawa natin ang naayon sa kalooban ng ating Panginoon, isa pa pong Bible character ay si Noe po ay makikita natin dahil sa kanyang matapat na pagsunod sa Panginoon. Minsan kamangha-mangha, no? Di ba, very impossible na pagagawin siya ng isang arko. At habang ginagawa niya, ay pinagtatawanan siya ng mga tao kung ano ang gagawin. Pero dahil sa kanyang katapatan na pagsunod sa Diyos, ginawa niya yon. At siya ay naligtas dahil sa kanyang pagsunod. Dahil ginawa niya yung ipinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Dahil sinunod niya yung pinag-uutos ng Panginoon sa kanya. Matapat niyang isinakatuparan, isinagawa ang mga bagay na yon. Kaya ang naging gantimpala sa kanya ay yung nagkaroon siya, naligtas siya sa sinasabing baha. So makikita po natin dito, balikan po natin itong Revelation chapter 22 verse 12. Anong sabi po dito ng Panginoon? Makinig, no?
Darating ako, sabi ng Panginoon, darating ako, dala-dala ko. Siguro kung i-imaginein po natin, parang pasan-pasan ng Panginoon yung mga regalo na nakalaan sa bawat isa. Ito naman, pinasa ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Inako ng Panginoon yung ating mga kasalanan. No? Kaya sino makakapagsabi dito na kaya ako maliligtas? Dahil sa aking mga ginawa. Dahil sa biyaya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang kailangan lang natin ay yung gumawa tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po makikita natin dito, dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Muli, mga magulang at mga kapatid, ang tanong po, kumusta ang ginagawa natin? Kumusta ang pagsunod natin? Kumusta ang paglingkod natin sa ating Panginoon? Tayo ba ay naglilingkod dahil lamang meron tayong kasama? Tayo ba ay naglilingkod dahil meron tayong grupo? Tayo ba ay naglilingkod sa Panginoon dahil meron tayong nakikita na siya ay sumusunod din? O di kaya ay naglilingkod din? Mga magulang at mga kapatid, tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Mula sa ating puso. At naglilingkod tayo. Sabi ko nga, yung relasyon natin sa ating Panginoon, kinakailangan na may isaayos lagi yun sa buhay natin. Sapagkat ang sabi dito ng Panginoon, ako'y babalik, ako'y darating, dala ang mga gantimpalang nakalaan sa bawat. Alam po ninyo, habang binabasa ko ito at pinag-aaralan, sabi ko, Lord, salamat sapagkat isa ako at isa kami sa mga pinili mo at tinawag mo upang handugan ng gantimpala. Kaya mga magulang at mga kapatid, titinan po natin dito, gaano mo pinahahalagahan ang Diyos sa buhay mo, sa paglilingkod mo sa Kanya. Ulitin ko, gaano mo pinahahalagahan ang Diyos sa buhay mo, sa paglilingkod mo sa Kanya? Napipilitan ba tayo? O dahil lamang inuutusan tayo? No. Personal po nating desisyon, personal nating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Personal natin na tayo ay susunod sa Panginoon. Personal natin na tayo ay magpapasakop sa Panginoon. At personal natin na tayo ay magiging tapat sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Ang mga bagay lamang po natin na ito ang dapat na makita po natin sa ating buhay. Kaya sa pagtatapos po, ang paglilingkod po sa Diyos na mula sa ating puso. Ang ibig sabihin, ang paglilingkod natin na mula sa ating puso, ibig sabihin po noon ay itinatalaga mo itinatalaga mo ng buong buo ang iyong sarili, ang iyong buhay sa layunin ng Diyos para sa iyo. Ang layunin ng Diyos, ang plano ng Diyos, gantimpalaan ka. Ang plano at kagagustuhan ng Panginoon, maging maayos tayo sa Kanyang paningin. Kaya mga magulang at mga kapatid, muli, gaano natin pinahahalagahan ang paglilingkod natin sa ating Panginoon? So nawa po na ang mga salitang ito ay naging hamon sa atin. At ulitin ko po, may nakalaang gantimpala ang Diyos ayon sa ating ginagawa at patuloy na ginagawa. Ayon po
sa salita ng Panginoon. Na hindi po mga haka-hakang mga salita, hindi haka-hakang mga pangungusap, kundi pangako ng Diyos na isinulat sa kanyang banal na kasulatan upang tanggapin natin at maging huwaran natin, maging daan upang ang ating buhay ay lalo pa tayo na magkaroon ng tunay at buong puso na paglilingkod natin at katapatang paglingkod at pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen.